So, birthday nga ni Jusawa ko today and papakita ko sa inyo yung mga kaganapan. Pumasok muna syempre si Sab sa school, tapos si Jusawa ko naman, pumasok din sa work kasi syempre kailangan niya maghanap buhay. Sabi ko, huwag siyang tumigil magtrabaho hanggang di kami mayaman, kahit birthday niya. Charot! Anyway, papunta nga pala ako sa mall ngayon. Tara, samahan niyo ako. Malapit lang naman to sa bahay, siguro mga 967 na tumbling. Paubos na kasi yung sabon na binili ko sa Jusawa ko na galing Bath and Body Works. Nagustuhan niya, so bibili ulit tayo. Dapat talaga, mag-order na ako online kasi sabi ko tinatamad ako mag-drive tsaka ang pangit ng panahon, sayang gas. Nung nakapili na ako ng mga bibilhin, nakita ko yung total $87.47. Tapos may shipping fee na $6.99. Ay, kakapunta na lang ako ng mall. Ayoko mabayad ng shipping, ang mahal-mahal. Ang nakakatakot lang kasi minsan mga bakla, parang hindi ko makontrol yung sarili ko. Kunyari, alam ko naman kung anong bibiling ko dito, pero hindi ko maiwasang hindi mapadaan. Delikado pa naman yung titingin lang. Yung titingin lang daw pero maya-maya may paper bag ng dala. At saka ako talaga mga bakla, tirador ako ng sale. Kapag mura, dyan ako naiinganyo. Kapag mahal naman, di ko ginagalaw. Anyway, mga nakita pala akong mga notebooks dito. Mahilig kasi ako magsulat-sulat. Mas prefer ko pagdating sa pag-aaral ang magsulat kesa mag-type. Ang dami nilang mga cute-cute na mga gamit dito, oh. Nung ako kasi nag-aaral, di ko naranasan yan yung mga ganyang colorful na pens. Puro black, blue, tsaka red na HBW. Kaya ngayon na afford ko nang bumili, kaya din siguro minsan madali akong mabudol kasi feeling ko pag binibili ko yun ngayon, parang nahihil ko yung aking inner child. Parang sumasaya yung version ko nung bata. Kung mapapanood yung iba kong videos, mapapansin nyo na madalas akong pumunta dito, sa Ross, sa TJ Maxx, basta kung saan mura. Meron ako nadampot na isang notebook, pero ang haba ng bila, binalik ko na. So ayan, pupunta na tayo sa kung saan naman talaga ako dapat pumunta nung una pa lang. Pagbungad mo pa lang dito, ang bango-bango na, halo-halo ang amoy, hindi mo alam kung saan ka pupunta, anong una mong dadamputin, kandila ba, lotion, pabango, hand sanitizer, meron pa silang mga pang lip therapy, tapos pampabango ng kotse, ang dami. Pero bawal ma-distract. Ang pinunta ko talaga dito is yung sabon ni Jusawa ko. Inamoy-amoy ko muna yung mga sabon, tapos kumuha ko ng tagi-isa. Bumili din ako ng mga deodorants, ganyan, para iuwi ko din yung iba sa Pilipinas. So, eto yung mga amoy na nagustuhan ko. So, kukuha ko ng dalawa dito, tas dalawa naman yung yellow. And then, syempre, hindi pwedeng hindi madidistract na naman ng Beyonce. May nakita akong floral na pabango. Ang ganda ng design, kaya ayun, kumuha ko ng isang sabon. So, balik ulit tayo dun sa panglalaki. Eto nga pala yung scent na gustong-gusto ko. Ganto yung sabon ni Jusawa ko. Meron din pala silang deodorant. Tapos, meron din silang spray na nasa bottle. Inamoy-amoy ko muna. Dapat pala, nakatakot sa TikTok sabi, spray muna and then after 15 seconds, doon mo palang amuyin. So, kinuha ko yung naka-bottle para kay papa ko. Tapos, eto naman yung sabon ni Jusawa ko, yung kulay red, bourbon. Kumuha din ako ng spray na yan. Mas mura yung nakalagay dun sa parang Axe. Mga nasa $16, pero yung isa, yung naka-bottle is nasa mga 50. Ayan, dinamihan ko ang kuha ng sabon, baka magustuhan din ng papa ko, tsaka nung kapatid ko din. Ayun na naman, didistract na naman, gusto na nang bumili para sa sarili. Pero sabi ko sa isip ko, hindi tayo pumunta dito para sa sarili mo ha. Pero ayan, kumuha ulit ng sabon. Taon-taon sinasabi ko sa sarili ko na hindi na ako masyadong bibili ng mga pasalubong kasi nagpapabalik bayan box naman ako. Kasi hindi ko maiwasan. Pero immediate family lang naman ang binibigyan ko most of the time, tsaka yung mga tita ko, kung sino yung nandyan. Wala pala silang masyadong stock ng hand sanitizer ngayon. Yung hinahanap ko kasi yung champagne toast, yun yung like kong ginagamit, pero wala sila ngayon. So siguro babalik na lang ako or mag-order online. Since andito lang din ako sa mall, hindi muna ako mag-auntie-ans. Dito muna tayo sa may Cinnabon kasi gustong-gusto to ni Sab. Nung nagko-call center pa ako sa Pilipinas, dinadaan-daanan ko lang to kasi hindi ko alam kung magkano. Feeling ko mahal kasi ang dami nilang pailaw. Tsaka akala ko noon, yung Cinnabon, social siya. Dito pala sa US, parang pangmasa. Anyway, kinahaponan, ayan, dumating na si Jusawa ko, tsaka naka-out na din sa school si Sab. So, pupunta na kami ng Outback. Ito yung favorite restaurant ni Jusawa ko. Tapos yung order niya, paulit-ulit lang. Taon-taon yung lagi niyang order. Well, ako din naman. Gusto ko lang kasi yung lagi may kanin. Malapit lang ko sa bahay namin. Siguro mga, seryoso na, mga 5 minutes. So, ito na yung menu nila. Tinapay lang naman talaga lagi ang habol ko dito. Dahil birthday naman ni Jusawa ko, ako ay mag-iinom. Mag-order ako ng spicy mangorita. Wala pang 5 minutes, nagadinat sila ng tinapay. O diba, wala pa yung pagkain, di pa nakaka-order, busog na. Maliit yung bag na dinala ko today. Dapat pala yung isang bag ko yung ginamit ko. Hindi ko tuloy maisusupot yung tinapay. Ay mga bakla, bigla ko naalala. Meron palang birthday message si Sab na handwritten para kay daddy niya. Papakita ko sa inyo, ito. Oy, ito na, basahin na natin yung sinabi ni Sab. Happy birthday, Daddy. Thank you for loving me and mommy. Naiyak na ako agad. Thank you for helping me with my homework. And I'm happy that you are my dad. Thank you for giving us a good life. Thank you for buying mommy charcoal
when mommy really wanted to grill. So kahapon kasi mga bakla, dapat mag-grill kami nung Sunday. Tapos pumunta ako ng grocery store. Tapos nagpalinis ako ng isda, hindi pala kinuha ni Sab. So bumalik ako kahapon. Ang akala ni Josawa ko, gusto kong mag-grill doon sa ihawan niya. Pero gusto kong mag-ihaw ng isda sa uling. Actually, hindi ko nga alam kung totoong uling yun. Eh di, naubusan pala kami ng uling. Tapos ang ginawa niya, lumabas silang dalawa ni Sab para bumili ng uling. So naghintay ako sa labas. Tapos sabi ni Sab, thank you for all the things that you did for us. I love you, Daddy. You're the best dad. Alam niyo mga bakla, kahit sobrang dami ng pagsubok ng buhay, super thankful ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng anak na sobrang lambing, sobrang appreciative, at asawa na, Diyos ko, parang understatement yung sabihin siya ang best husband. Sinapakabuti niya talagang ama para kay Sab. Napakry-cry din ba kayo mga bakla sa pa-letter ni Sab kay Josawa ko? Ako din. Feeling ko may birthday ako yung naiyak. Anyway, dumating na yung aming food. Ito nga pala yung aming appetizer. Gustong-gusto ko yung, ano kasing tawag dyan? Coconut shrimp ng Outback. Tapos si Sab, wala siyang choice kasi ito lang yung nasa menu. Para sila ng in-order ni Josawa ko. Burger with fries. Tapos si Sab, di naman nakain niya ng may cheese. Tapos tinanggal pa niya yung tomato, and yung onion, and yung pickles. So, bali yung patis tsaka tinapay lang talaga ang bet niya. Ito naman yung sa akin. Season dry, syempre kailangan may kanin lagi. Buti hindi nila pinaghalo yan ngayon. Dati kasi parang lumalangoy yung kanin doon sa may sabaw. Tapos yung isang side naman is yung kamote na may marshmallow. Iti-take out ko yan. Iti-take out ko din tong kalahati na to kasi hindi ko yun mauubos. Hindi ko pa nakakalahating margarita ko. Inaantok na ako. Parang natamaan na ako. Lasing na ako agad. Wala kasi akong proper training nung high school. Charot! So, ayun lang mga bakla, dyan tatapos ang lahat. Thank you so much sa lahat ng bumate, sa Josawa ko, ng happy birthday. God bless you all and sana happy kayo lagi. Bye!